Alexa? Alexa? Okay, Alexa. I understand. Kung napanood mo na yung una kong vlog na when to register your business, ngayon naman, ibabahagi ko naman ang 3 tips. Ano ang mga dapat gawin bago i-register ang iyong negosyo dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, allow me to introduce myself. Ako nga pala si Angelica Gamayo or mas kilalang Angel Gamayo, entrepreneur at business owner na may 10 years of experience of doing business in an up and down market, mapa-Pilipinas o abroad. Dati rin akong empleyado, full-time employee, naging part-time employee at naging part-time business owner. Pinagsasabay ko pa noon na ngayon ay full-time nang nagnenegosyo. Bago i-register yung business, simulan natin sa una. A. For allot your time, review, and check your transactions. Like your sales per month, per week, per day. Yon. Kasi magkakaiba naman tayo ng negosyo kung ano yung nature ng business natin. Yung sales, ito yung tinatawag natin na may gross sales per month. Or kung kaya mo i-check din ano yung per week or yung per day mo, that's good kung full-time ka nag-ooperate sa business. Like, pag sinabi natin gross sales, ito pa yung walang bawas. Wala pang bawas sa mga expenses. Ito yung galing na revenue o yung pumapasok na benta. Na malinis pa siya. Okay? Na ibig ko sabihin, raw pa siya, wala pang bawas. So, pag nalaman mo yung sales mo, meron naman ito, kung ang sales ay papasok, meron din namang expenses. At ang expenses naman, ito yung mga ginagastos natin. Like, kung gumagamit ba tayo sa business ng utilities like the kuryente, internet, communication, water, yan, kung sa food business ka, like kung may pinapasahod kang mga tao, and yun naman is yung mga daily operations na kailangan mong bayaran, kung meron, yan. So, yun yung mga klase ng mga transaction na ang sales, expenses, at pag pinag-minus mo yun, it's the income or yung tinatawag natin kita. Yon, the net income. Kung positive ba siya, ay that's good indicator. Pag positive or meron kang net income, may natitira pa from your sales, from your gross sales, less all the expenses. Yung expenses rin na napapasahod mo din kung full-time ka nagtatrabaho sa iyong negosyo, ay sana napapasahod mo rin ang iyong sarili based dun sa trinabaho mo. Yung deserve mo na kita o deserve mo na salary based doon. Okay? So, pag-journal, dun sa iyong journal or yung pag-record mo ng mga sales and expenses, dito mo nalalaman na at the end of the month, meron ka pala o dito mo malalaman kung positive ka o negative ka sa iyong income o yung malinis na kita. At doon ka makakapag-isip na may nagiging value pala yung mga ginagawa nating mga trabaho. Lalo na kung full-time ka namang nakafocus sa business. Malalaman mo talaga yung daily operations o yung mga need sa operations natin. Like yung business namin, which yung second business namin na virtual office and co-working space. Meron kaming pinaparenta namin yung isang space na good for 3 to 4 persons, which is ang rate ay 1,000 pesos per day for 8 hours na may free coffee and everything, and that's cost 1,000 pesos.
per person per desk. So, kung ang target ko lang ay 20 na tao, in a 20 days operation, merong 20,000. And dahil meron din tayong virtual office clients, target pa lang ito ha. Target yun namin, it's 10 clients na may virtual office that cost 3,000 pesos per month. 3,000 times 10, edi 30,000 yon. That's 30,000 plus 20,000 per month is 50,000 yung gross sales. So next tip ay starts with the letter S, which is secure basic documents. Ano ba yung mga yon? Laging tatanungin yan, laging hahanapin yan. Tuwing mag-start tayong pa-register ng business. At ang pinaka-basic doon ay yung valid ID na at least meron tayong 2 valid government-issued IDs. Ano-ano nga ba yung mga 2 valid issued IDs na yan? Or ano-ano yung mga government valid IDs? Ito yung ating driver's license kung meron tayo. The UMID ID, national ID, or passport, voter's ID, postal ID. Minsan, meron ding TIN ID, tax identification ID. Kung meron tayong mga basic documents na katulad ng mga IDs na issued ng government, madali tayo makakapag-transact. Yun din naman yung simpleng tinitingnan nila ng pagkakatanda sa atin o pagkakakilanlan. Doon mo makikita yung mga basic information like your address, birth date, yan. So same with pag-fill up ng mga documents na needed kung anong klaseng pagkaka-register yung business, doon natin makikita. So, tandaan that you secure your basic documents and informations. Okay? Sa business namin ng consulting business, which is pang third na business, madalas, yun yung nagiging concern namin sa mga clients na hindi nila alam yung TIN number nila. Kailangan pa namin ipa-verify. Kaya minsan, tumatagal yung registration. Kaya yung mga simple o basic na requirements, wala pa pala sila. And then, kailangan na nilang mag-register. Dahil minsan, na tax map, o kaya naman, kailangan na kasi may malaking transactions. Kaya sila magre-register na ng business. And sometimes, tumatagal kasi wala silang ID or nahihirapan sila na saan ang address na gagamitin dahil hindi pwedeng gamitin yung kanilang home address sa pag-register dahil hindi pumapayag ang homeowners association o kaya naman minsan gagamitin nila yung address, kailangan pa mag-secure ng letter of authorization kung may co-owner ka sa place. Yung sinasabi natin na basic, minsan yun pa yung mga wala tayo, di ba? So, secure the basic information, details about you and the business. Secure the basic, which is our personal identification cards. Okay? Na dapat issued by the government. Mga valid IDs na issued by the government. Third tip. Ito yung knock knock. Who's there? It started with the letter K. Keep building your network. Keep building your relationship with your customer. Keep building with your market, even your competitors. Keep on knowing. Especially, keep on asking with the right people, especially seeking consultants. Knowing who's the right person to ask for different legal matters, like we have a consulting business. And people come to us to consult on when to register the business, what are the requirements, ano yung tamang formation for the business, kung magsusole proprietorship ba, into corporation, partnership. So have time
to seek guidance with the right persons. Yes, do it yourself is good. But at least, before you do it yourself, you do your research. Wala namang bayad magtanong sa consultant. Madalas nga nakalagay, initial consultation is free. Pero dapat handa ka din na sabihin yung mga gusto mong mangyari sa negosyo mo at yung sitwasyon mo. Para mapagdugtong-dugtong natin yung iyong personal dream for the business, yung mga needs and wants, and ano yung mga tamang diskarte at pamamaraan na makakatulong para sa negosyo mo. At doon mo rin malalaman kung magkano yung mga estimated na magagastos mo sa pagsisimula ng negosyo or yung during the registration at kung kailan ito kailangan bayaran. By knowing kung ano yung magagastos mo, at least mape-prepare ka sa mga gastusan. Dahil ang pagnenegosyo, wala rin katapusang gastusan. Pero sure ako, wala rin namang katapusan na pagkita. Walang katapusang pagkita kung tayo ay lumalaban ng tama, binibigyan natin ng mas magandang value yung mga ino-offer natin na product or service. Kaya, kung pagsasama-samahin natin ang binigay kong mga tatlong tips ay A. For allot time to check or review your transaction with your sales and expenses. S. For secure basic documents and informations about your personal and business informations. And third is to know your markets and the right people to consult. Kaya naman, sa tatlong yon, ay sigurado naman ako na di ka na mahihirapan magsimula o magdadalawang isip na magsimula o i-register yung business mo. At least, before you register your business, meron ka ng basic o yung itong mga tips na binigay ko ay sana makatulong sa pagsisimula mo ng negosyo, lalo na kung papasukin mo na ang mundo ng registration. Dahil sinasabi ko nga, walang katapusan ng gastusan sa pagdinegosyo. Kaya kung umabot ka sa video na to at nagustuhan mo, abangan mo ang mga susunod kong video na ano naman ang gagawin kapag katapos ng registration ng negosyo mo dito sa Pilipinas. At kung gusto mo pang mas lalong magkaroon ng pag-unawa sa papasukin mong negosyo, ay siya, I'm giving free initial consultation. Just message dito sa aming page na WAP International Business Assistance. Or nakalagay po sa description. At magpabook na ng free initial consultation para mas manating maintindihan at mapagtugtong ang iyong pangarap, personal pangarap, negosyo at gustong tahaking landas. Dahil ang pagnenegosyo, patibayan, patatagan at patagalan. Naniniwala ako na mas magiging mabuti tayong mga entrepreneur at business owner dito sa Pilipinas kung susundin natin ang mga regulations at makakapag-prepare tayo. At kung mayroong tao din na tutulong sa atin kung paano mas maintindihan at maging aware tayo sa bagay na tatahakin natin. Again, nasa iyo ang execution, nasa amin ang guidance. Dahil mas nauna lang kaming nagsimula, pero mas natututo rin kami sa bawat pagsisimula at habang binabaybay ang pagnenegosyo. Kaya rin ako nandito sa consulting. Dito ay yung mga maling impormasyon o yung mga nagiging hype lang at lalo na yung mga scammer sa different fields, sa different social media. Nag-PPM, yung pagbibigay ng murang pa din ginagawa ang pagko-content ng mga ganito ay dahil para malabanan natin yung mga maling impormasyon at matulungan natin yung mga nag-aas ng mga ng guidance. Kaya kung kaya mo naman gawin o kung kaya mo magbayad sa isang service provider, ay go with it. Lagi ko nga sinasabi, there is good, better,
and best ways to execute things. At yun ang mga tips. Ask! Hayaan yung i-share ko yung verse na pinanggalingan ng tips na ito, which is from Matthew, Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will open to you. Kaya, ano pang hinihintay mo? I'm offering a free consultation. I'm offering a free initial consultation. Just message doon sa aming WAP International Business Assistance para ma-assist ka, para masagot ang iyong concern. Samahan niyo ako sa paglaban sa mga maling impormasyon na laganap dito sa atin na hindi natin kailangan ng fixer at tulungan natin na mapanatili ang freedom of information. Kaya kung nagustuhan mo to, join me for being a better Filipino citizen na may malasakit sa kapwa at sa kanyang pamayanan. Hanggang dito na lang. Abangan mo ang susunod kong vlog. At lagi man tandang, mahalaga ka. Paalam!